Hindi kaya ito si Boss Jewel? Hmm, dahil nga po mga Boss Chief Amo sir, si Bong Revilla ay nandun na sa Oblo, nasa Sandigan Bayan ngayon, 'di ba? Eh, mukhang si Boss Jewel ang susunod. Bakit po? Kasi in-announce na din mga kababayan na ilan daw, halos 6 o 3 o 6 na malversation case laban kay, Boss Joel Villanueva. At ito ho mga kababayan, yung iniidolo ko na attorney 'no, attorney rockstar na si Attorney Carlo Ibanez, eh, naglabas ng hinanaing niya dito kay Boss Joel. Sabi niya dito, "Sa totoo lang, ang gusto ko talagang makulong ay si Villanueva." Ako din, eh. Hindi ako din, eh, kasi simulat sa pool pa lang naman si Villanueva talagang ano, aligaga na agad, hindi na mapakali, eh, 'no? Si Boss Jewel naman ho talaga mga kababayan, ano, wala kaming kilalang mga district engineer. Ano, wala kaming mga kaugnayan sa mga engineer. Wala pang issue, hindi pa itinuturo, umiiyak na, nagsasalita na. Kesyo may mga nakikita pa tayo, pag hawak niya dun sa podium na, akala niyo ba ganito lang? Kaluluwa ng ating bayan, ta's iikot yung podium. Hindi hindi ho ba? Madaming tuwang-tuwa kay Boss Joel Villanueva doon mga bossing, eh. Oh, 'di ba? At isa pa dito, hindi naman ho makakasuhan o hindi naman po i-a-announce na, posibleng maging kaso o yung kasong ikakaso kay Boss Joel Villanueva na malversation ay wala pong, ebidensya o wala pong tibay, mga bossing, 'no? Kumbaga kung talagang, mapapatunayan 'yan, mga kababayan, biruin mo sumabit na dun sa PDAP dati 'no? Medyo nakalusot lang dahil binaliktad ni Martirez yung desisyon sa kanya. Tapos eto na naman, corruption na naman ang problema, mga bossing, 'no? Kumbaga, kung totoo 'yan, yung tipo ho bang ano 'to, ginagamit yung pagiging pastor niya, ginagamit yung salita ng Diyos para makapagkubli 'no, doon sa mga di umanong ginagawa niyang korapsyon. Tuloy natin, sa totoo lang, ang gusto ko talagang makulong ay si Villanueva. Sobrang pikon ako sa taong ito dahil, nagtatago siya sa likod ng kabanalan. Tsaka kapagka nagalit itong mga ito, mismo doon ho mga kababayan, mga boss chief amo sir, mismong doon sa kanilang mga pagpi-preach, doon sa harap nung kanilang mga ano, taga-sunod, naku, dun sila nagpapaliwanag mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ginagamit niya lang ang Diyos para magmukhang malinis at magmukhang banal. Hmm. All the while, bilyon-bilyon ang ninanakaw niya sa atin. There must be a special place in hell for people who uses God's name to mask, no, their evil ways, mga kababayan. Ako, para ho sa akin, mga boss chief amo, sir, no? Yung tipo bang mga pagsisimba na ganyan. Ako, hindi ako yung talagang linggo-linggo ha. Siguro 2 beses sa isang buwan. Ganun, ganun ho ako eh. Lalo na bising tao, eh, 'no? Madaming inaasikaso, madaming ginagawa ho, mga kababayan. Para ho sa'kin yung mga pagsisimba na 'yan, maintindihan ka ng ano, eh, ng poong may kapal o maintindihan ka nung may gawa sa'tin o may lalang sa atin, miski sa bahay ka lang ano, miski sa bahay ka lang magdasal, kausapin mo siya, maintindihan ka niyan, eh, 'no? Pero marami po tayong mga kababayan na nagtatakip po o tumatago doon sa likod nung mga, "Hoy, lagi ako nagsisimba, kaya ako banal ako, kaya ako ganito ako." Tapos yung mga ginagawa pala, eh, mga karumal-dumal. Yung mga ginagawa pala, eh, kagaya nung mga pagnanakaw. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, "Ako dati pala church, na-stop na pero everyday
ang pray ko. Sabi nga nila, ang pinakamatalino ay yung may gawa sa atin, 'no? So, naiintindihan niya kung merong mga pagkakataon na hindi na tayo umaabot sa pumunta doon sa simbahan. Pero 'pag may pagkakataon at meron naman kayong oras, eh, mas okey din 'yun sa bahay, o sa tahanan ng Panginoon, 'di ho ba? Pero kapagka yung wala kayong time, hindi yung talagang, kayang pumunta, ayos na sa bahay, sa kwarto magdasal ng taimtim at maiintindihan niya 'yun, mga kababayan. Hmm. 'Wag tayong gumaya doon sa mga tao, doon sa mga kapitbahay ninyo, 'no, linggo-linggo nagsisimba, pero napakawawalang ya ng, ugali nila. Napakasasalbahe nung mga ugali nila. Merong mga katarantaduhan na mga pinaggagagawa, kagaya na lang nung iba diyan, si Buloy. O tingnan mo si Buloy, mga kababayan, halos hindi pala nalalayo 'no, si Boss Jewel Villanueva kung sakali kay Buloyski. No, "Sir, ako po pastor but am not tolerate." What wrong? O, parangalan ang dapat parangalan, hatulan ang dapat hatulan. Sabi ni Sir Johnny Manuyag. O, tama ho, mga kababayan. 'Di po ba? Hmm. Pero yung mga ganito, yung mga ganyan na magkukubli sa likod ng kunyari pagdarasal, kunyari pastor, kunyari ganito. Pero, behind the scene naman, eh, ninanakawan, hmm, ang ating bayan, ninanakawan ang para sa bayan, eh, wala din ho. Mas para ho sa akin, mga boss mo sir, yung mga ganitong tao, yung mga papastor-pastor ka, tapos, kawalang-yaan naman ang ginagawa mo. 'No, alam mong kawalang-yaan yung mga pinaggagagawa mo. Ito po yung mga taong totoong hindi naniniwala sa Diyos. Oho, bakit? Para ho sa'kin kasi, mga kababayan, kung ikaw talagang, bukal sa loob mo, sa puso mo na naniniwala ka na mayroong Panginoon, na mayroong Diyos, hindi ka gagawa ng kahit na anong ano, um, bagay na alam mong susuway sa utos niya at doon sa mga salita niya, 'di ba? Pero kung alam mo na masama yung gagawin mo, kademonyohan yung gagawin mo, pero ginawa mo pa din, papastor-pastor ka, eh, sorry, para sa akin hindi mo pinapaniwalaan yung Diyos. Hindi mo pinapaniwalaan kung ano yung itinuturo mo. Kasi mismo ikaw, eh, sumusuway ka sa kanya, hindi ka natatakot, eh, 'di ba? Hindi ka natatakot na kapagka dating, ng paghahatol o paglilitis, eh, kung saan kang, impyerno na mapunta. Oh, 'di ho ba? Hmm. Ngayon, eh, kung di ako nagkakamali, 3 hanggang 6 na malversation case ang para kay Boss Joel Villanueva. Eh, yari na. 'Pag pastor ka kasi hindi ka na dapat pumapasok sa pulitika dahil hindi puwedeng pagsabayin ang paglilingkod. Eh, dati nga yung tatay niya, 'di ba, si Eddie Villanueva, mga bossing, oh. Si Brother Eddie Villanueva, eh, yun din ho, mga kababayan. Tumakbo pa yun, oh. Tatay din ni Joel, mukhang, kapareho ng ugali ang anak, palabas, maka-Diyos sila, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Ngayon alisin na ho natin yan.